pakikinggan ng kabilang saking kawan, ako'y kanilang susundan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, hinahadlangan ninyo ang mga tao upang hindi sila mapagharian ng Diyos. Ayaw na ninyong pasakop sa paghahari ng Diyos. Hinahadlangan pa ninyo ang ibig pasakop. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, inuubos ninyo ang kabuhayan ng mga babaeng balo at ang sinasangkalan ninyo'y ang pagdarasal ng mahaba. Dahil dito'y lalo pang bibigat ang parusa sa inyo. Sa aba ninyong mga eskriba at mga pariseyo, mga mapag-imbabaw, nilalakbay ninyo ang karagatan at ginagalugad ang buong daigdig. Makahikayat lamang kayo ng kahit isang hintil sa pananampalatayang Hudyo, at kung mahikayat na'y ginagawa ninyong masahol pa kaysa inyo, kaya't nagiging ibayo ang dahilan para siya'y parusahan sa impyerno. Sa aba ninyo, mga bulag na taga-akay, itinuturo ninyo na kung ipanumpa ninuman ang templo, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay ang ginto ng templo, dapat niyang tuparin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, mga hangal, alin ang mas mahalaga, ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Sinasabi rin ninyo na kung ipanumpa ninuman ang dambana, walang anuman ito. Ngunit kung ang ipanumpa ay handog na nasa dambana, dapat niyang tuptin ang kaniyang sumpa. Mga bulag, alin ba ang mas mahalaga, ang handog o ang dambanang nagpapabanal sa handog? Kaya nga, kapag ipinanumpa ninuman ang dambana, ipinanunumpa niya iyon at ang lahat ng handog na naroon. Kapag ipinanumpa ninuman ang templo, ipinanunumpa niya iyon at ang tumatahan doon. At kapag ipinanumpa ninuman ang langit, ipinanunumpa niya ang trono ng Diyos at ang nakaluklok doon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapatid kay Kristo. Sa lahat po ng ating mga taga-subaybay sa iba't ibang online platforms at sa lahat ng ating mga kadiboto sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging sa buong mundo kung saan tayo ay naaabot ngayon ng ating live streaming. Mapayapang umaga din po sa inyong lahat. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.
Mga kapatid kay Kristo at mga kadiboto, malugod po namin kayong tinatanggap sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Isang batayan po na iniibig natin ang Diyos ay kung sumusunod tayo sa kaniyang mga ipinag-uutos o sinusunod natin ang kaniyang kalooban. Gayon din, isang batayan na iniibig natin ang Diyos kung tayo ay nagiging totoo sa ating mga sarili. Uulitin ko po, isang batayan na iniibig natin ang Diyos ay kung nagiging totoo tayo sa ating mga sarili. Narinig natin sa ating ebanghelyo na tinulugsa ni Jesus Nazareno ang mga eskriba at pariseyo dahil sa kanilang mga salitang mapagkunwari at gawaing mapagkunwari. Ilang beses nating narinig ang sinabi ni Jesus Nazareno, mga mapag-imbabaw. Kaya mahirap ang maging banal at magpakatotoo. Bagamat mahirap, ito ay posible sapagkat hindi naman tayo iniwang nag-iisa ng Panginoon. Isinugon niya sa ating kapanahunan ang banal na Espiritu Santo na siyang magiging tanglaw at liwanag natin tungo sa kabanalan at katotohanan ng ating buhay. Ang Espiritu Santo ang magbibigay sa atin ng lakas upang tayo'y maging totoo sa ating pananalita at maging tapat tayo sa pagsunod at pagtupad ng ating misyon bilang mga Kristiyano. Mga kapatid kay Kristo, sa atin pong panahon ngayon, minsan, kung sino pa ang nagsasabi ng totoo, siya pa ang napapahamak at nasisisi. Minsan, kapag gumawa ka ng mabuti sa kapwa, kinaiinggitan ka ng iba. Minsan, habang patuloy kang nagpapakabanal, nagsisimba, at nagdidibosyon, mas lalong lumalapit ang mga tukso sa iyong buhay. Minsan, kung kailan pilit mong sinusunod ang kalooban ng Diyos at nagiging tapat sa kaniyang mga utos, saka ka naman hinuhusgahan ng iyong kapwa. Minsan, habang mas pinipilit mong magbago ng buhay at gumawa ng mabuti, saka ka naman pag-iisipan ng masama o ng hindi maganda ng iyong kapitbahay o katrabaho sa opisina. Ito po yung sinasabi ko kanina na hindi madaling gumawa ng mabuti at sumunod sa kalooban ng Diyos. Pero anumang hirap, hindi nangangahulugang hihinto tayo sa paggawa ng mabuti. Uulitin ko po, bagamat may mga sagapal, hindi tayo dapat huminto sa paggawa ng tama at mabuti. Maliwanag na narinig natin ang tinanong ni Jesus Nazareno. Alin ba ang mas mahalaga? Ang ginto o ang templong nagpapabanal sa ginto? Ano ba ang mas mahalaga? Ang handog o ang dambanang nagpapabanal
sa mga handog. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid kay Kristo, mahalaga ang Diyos sa lahat ng bagay. Dahil ang Diyos ang nagpapabanal sa atin, ang nagbibigay sa atin ng lakas, ang nagbibigay direksyon sa ating buhay, at ang nagpapatotoo sa ating mga adhikain at hangarin sa buhay. Kaya, wag na wag tayong susuko sa paggawa ng mabuti. Wag tayong hihinto sa ating mabubuting gawain at sa mga misyon na ginagawa natin sa ating buhay. Kahit mahirap, kahit minsan makirot at mahapdi, magpapatuloy tayo dahil mahal natin si Kristo. Gagawin natin ito hindi upang magpakitang tao. Gagawin natin ito hindi upang magpaimbabaw. Gagawin natin ito dahil nagiging tapat tayo sa ating mga tungkulin bilang mga anak ng Diyos. Mga kapatid kay Kristo, piliin natin na maging totoo sa lahat ng pagkakataon at huwag na huwag tayong magpakitang tao lamang. Wala po tayong maitatago sa Diyos. Lahat ng bagay alam niya. Wala tayong malilihim sa ating Panginoon. Amen. Purihin at dakilain natin ang ating Panginoon, ang mahal na poong Jesus Nazareno.